tayo dumapo o mapunta dun sa latest issue na meron kay Stel. I mean, hindi naman siya issue pero yun yung kwento niya sa atin last time sa Weavers na merong isang fan na hinintay siya para lang makapagpa-picture, and we already discussed it dun sa live natin last time. Pero yun na nga, bago tayo mag-jump in, no, ito yung ayaw kong mangyari sa SB, and yun na nga, sana hindi dumating sa point na ganon. So for anyone na nakilala si John Lennon, ito yung pinaka-worst na pwede mangyari kung hahayaan lang natin ng isang fan na mapalapit sa kanya, no, ng gusto. Okay, para lang meron lang tayong context before we jump in dun kay Stel. Alam mo ba, no, na meron ding isang fan na tumapos ng isang buhay ng isang artist? Lalagay ko ng kwento dito ay yung kay John Lennon. I know that some of you already know this, pero ito yung parang maiksing summary of that situation or that occurrence. So, noong December 8, 1980, pauwi si John Lennon dun sa apartment niya sa New York kasama si Yoko Ono. Si Yoko Ono yung kanyang partner. Pero, eto yung mas nakakatakot, guys. Earlier that day, may lumapit na fan dito kay John Lennon. Humingi ng autograph at syempre, 'di ba? Binigyan niya. Hindi alam ni John Lennon na yun na pala yung umpisa ng pagkawala ng kanyang buhay. So yung fan na yon ay si Mark David Chapman. So ilang oras lang yung lumipas, hinintay niya si John Lennon sa labas ng building. And then nung dumating si John Lennon, pinaputokan niya ito ng ilang beses. Hindi na umabot ng buhay sa ospital yung isa sa mga members ng isang sikat na banda na kung tawagin ay Beatles. Pero yun na nga, yung parang anggara lang, no, sa pakiramdam ko yung part doon, no, hindi tumakas yung killer, no. Umupo lang siya sa gilid at nagbasa ng libro habang hinihintay yung mga pulis. So siguro hanggang ngayon isa yun sa mga pinaka-tragic na kwento sa music history, dahil yun na nga, minsan yung mga fans ng isang artist, kung sino pa yung pinakamalapit na tagahanga ng isang artist, ay pwedeng sila yung delikado. At posibleng maulit yung mga ganitong klase na pagkakataon, dahil hanggang ngayon may mga ganito pa rin sitwasyon. So, kailan lang, no, yun na nga, napag-usapan sa live ni Stel, no, ni SB19 Stel, na may fan na nandun sa labas ng bahay niya at inihintay siya, no. Siguro nagbabaka sakali na pwedeng makapagpa-picture, makapagpapirma, at nagkataon na bumaba si Stel para kumuha ng pagkain. Tumanggi si Stel dahil syempre para sa privacy, dahil yun nga malapit sa bahay, and once na malaman ng marami ang informasyon na kung saan nakatira si Stel, yun na nga, baka mas maraming pumunta dun sa bahay. At dito papasok yung tanong na hanggang saan dapat yung ating pagiging fan, no? Hanggang saan? Hanggang ano yung limitasyon natin. Kasi kung susuport tayo sa isang artist, pahalagahan din natin sana yung oras nila. Siguro bilang fan, hindi lang ito tungkol sa pagmamahal natin dun sa mga iniidolo natin. Hindi lang ito tungkol sa pagmamahal sa artist. Tungkol to dun sa respeto sa espasyong dapat ibigay natin sa isang artist. Respeto tungkol sa boundaries. Dahil sa dulo, tao rin sila. Hindi lang sila idol. So narito yung naging reaction video natin during the live doon sa video ni Stel. Speaking of Stel, merong live si Stel last night sa Weavers at meron siyang warning ba about sa mga fans na nagpapapicture. I don't know kung tama ba ako. So may worry ako about this one, no? Kaya dito na lang natin pamanoorin kayo. Meron akong worry dito. At yun yung kinakatakot kong mangyari someday, na wag naman sana. Maraming mga fans na to the point nagko-cross na sila ng line. Alam niyo yun? Yung hindi na normal. So dahil sobrang ka-close nila, no, dumating na sila sa point na medyo sensitive tong topic na to na babanggitin ko, pero dumating sila dun sa point na sila na yung mismong sumira dun sa mga idols nila. Like mismong mga fans din nila yung kumitil nung buhay nung mga idols nila. Parang ganon. Like John Lennon, diba? Member ng Beatles. Siguro naman most of us very familiar with John Lennon or with the Beatles, no. So meron isang fan na naging obsessed, no. Tapos may mga parang distorted beliefs tungkol sa kanya. Tapos yun na yung parang hindi mo inaasahan na mangyari, pero nangyari siya. At yun yung ayaw ko sanang dumating sa SB19. Alright, diba? Diba nag-aabang daw sa labas ng office nila mga fans? Okay, let's watch this
no? Kasi yung buong live ni Stel hindi ko naabutan, hindi ko pa siya na-review. Pero eto, merong clips dito si Miss O, no, na pakinggan natin. And, di ba, Ma'am Beth? Yes, I know about what happened to John Len. Yun yung ayaw ko sanang hindi siya dapat mangyari. Because, pag nangyari yun, sobrang dami syempre malulungkot. But, we are praying na hindi tumantong sa ganun yung 18. Hindi dapat tumantong sa ganun yung 18. Saka madami pa, may, I guess si Selena din ata, parang ganun. Na parang na-over na sila dun sa pagiging ng idols nila. Na dumating na nga sa point na ganun. So eto, panoorin natin tong kay Stel. Okay? Hirap talaga nito. Okay, nahihirapan siyang i-deliver kung paano niya sasawayin. Tama ba? Yung mga fans na, yun na nga, nagpapapicture. Kaliman po na makita niyo ako or Style on latest live respectfully requests for home privacy plus Lollapalooza reaction. First of all, we all know Style and all the SB19 members very much value the fans. At hanggat sa kaya nila, accommodating yan sila for pictures and video requests. Pero may mga instances talaga na hindi pwede, but they would always respectfully say no. And in Style's latest live, he appeals for home privacy, bagay na sana irespeto natin. This is not just for his privacy, but for his security and safety as well. kailangan ko lang siyang i-share para at least mawala siya sa iniisip ko. So, siguro ano na lang, if ever man po na makikita nyo ako or hirap talaga nito. Nahihirapan siya kasi parang gusto niyang i-deliver na sawayin yung person na yon kasi alam niya na magagalit ang ibang 18, di ba? Sakali man po na makita nyo ako or masaktuhan nyo po ako na paano ko ba siya i-put into words ng maayos? Kung sakali nyo man po na malaman nyo yung bahay ko, sana po huwag nyo pong i-share. Sana po huwag nyo i-share yung address ng bahay ko. Okay. Ito yung pwedeng mangyari once na shinare natin yung address ni Stel at for example, nalalaman natin yun at shinare natin yun sa social media. Maraming pwedeng mangyari. Ano yung pwedeng mangyari? Siyempre, maraming taong pupunta doon. Siyempre, yung privacy, hindi lang ni Stel, pati ng pamilya niya, siyempre, may istorbo. Pangatlo, ang tendency niyan, no, ibabakante na lang yung bahay na yan at kailangan nilang lumipat for privacy at siyempre, no, para sa kaligtasan ng pamilya na nandoon. So, I am calling out, no, itong mga fans, no, na hindi makapagpigil na sana maisip ninyo na sobrang delikado para sa mga idols natin na malaman yung kung saan sila nakatira. Tandaan natin na nasa prime pa nila ang SB19. So marami pang nag-aano sa kanila. Marami pang naiinggit, marami pang nag-evil eye sa SB19. So wag na tayong dumagdag bilang 18, no, sa maging sakit ng ulo. Wag na tayong dumagdag para mas maging smooth lang yung mga pangyayari sa bawat isa sa atin. So may tamang oras, may tamang panahon para makita yung mga idols natin. That's why you need to buy tickets na pag may mga concert kasi dun talaga makikita mo yung SB19, di ba? Kung makakalapit man sa iyo sila, di swerte. Kung hindi naman, importante nandun ka. Yun yung support na kailangan ng SB19. Hindi yung darating ka sa point na nagiging stalker ka na. Diba? Nagiging istorbo ka na. Kasi syempre, pag wala sila sa mga concerts, wala sila sa mga ganap, normal people sila. Actually, hindi na nga sila normal na people kasi sobrang limited na lang nung mga lugar na napupuntahan ng mga iniidolo natin. This will not be applicable lang din sa SB19, kundi dun sa mga taong may ganyang sitwasyon like iba pang mga celebrities and artists. So, yun lang naman yung sana maintindihan ng ibang 18 na dapat
no, pag privacy na ng idol natin, wag na natin sanang pinanghihimasukan. Wag na tayo sanang dumating sa point na kailangan pa natin silang hintayin, syempre, 'di ba? Para lang makapagpa-picture or what. Darating at darating yung panahon na yon para sa atin, 'di ba? Kung hindi naman, doon ka na lang din sa pag-support talaga sa kanila. Sige, tuloy natin 'tong video. I mean, pumapayag naman ako magpa-picture po. Pero, pagka nandito lang po ko sa area malapit sa house, tumatanggi po ako magpa-picture. Kasi, parang hindi po ako comfortable na, I mean, kahit sabihin naman na hindi upload, parang na ano ko, na paparanoid ako na baka, alam mo yun. I mean, alam ko naman na hindi naman naabot sa ganun, especially pag 18. Pero, ayun lang. Yun lang siguro yung mga non-nego ko. Non-nego. I mean, pagka nakita nyo yung bahay ko, or alam nyo kung ano yung address ko, yung kulay ng gate ko, sana, pag sinabi kong no picture, sana maintindihan nyo kasi, or sana hindi magpapatagong photo. Kasi nahahalata nahahalata. Nang nag-no na ako. I mean, maayos naman yung way ko ng pag-no kasi nga, nandito nga sa, sige nga, shucks, ang hirap talaga. So, Alam mo, Mambe, tama itong sinasabi mo. Hirap siya magsalita kasi baka mapasama na naman siya sa mga kagaya ni Ogie. Which is, yung mga mali lang ng SB19, yung nakikita ng mga tao na to. Right, tama din yan, Ma'am R.A. Si Selena Perez, yung Latin singer na parang napalapit may isang taong napalapit sa kanila to the point na yun na yung parang nag-aasikaso ng mga appointments ata, parang ganun. Then yun na nga, sa sobrang ano niya na, no, yun na, nawala na, pinatay niya na si Selena Perez. kanina kasi pagkuha ko ng food, may tao sa baba. So, she asked for a photo and then sabi ko, okay lang ba na hindi? Sabi ko, sorry po, no, kasi bahay po, malalaman yung yung itsura ng lugar. Sabi niya, Yung every details lang kasi, alam nyo na, lalo na 18, di ba grabe mag-crack ng mga codes yan eh. Tapos, malalaman lang. So, sobrang hirap din talaga para kay Stel na i-deliver sa atin na hindi tayo masasaktan. hindi daw niya ipopost. Pero kasi, ayoko talaga pag ganun. So, sabi ko talaga, sorry po, no po talaga. Sabi niya, isa lang daw. Pero sabi ko kasi, no po talaga, pasensya na kasi tapat talaga ng bahay. Gusto niya magpa-picture. I mean, Masakit okay para lang sa naman kanya. sa akin. Pero kung wala dito sa area, okay lang sa akin. Kung wala dito sa area. Pero kasi nung nag-no ako, parang nakita ko pa na nagtatry siyang mag-sneak ng photo na ginaganon niya. I mean, siguro naman hindi mo, wala ka namang, you mean no harm naman. Siguro, parang for keeps lang talaga. Pero ayun nga kasi, pag nag-no na, sana no na. Yes. Ayun lang. And, kung sino ka man po ate na nasa baba kanina, pasensya na po na nag-no ako sa photo. Oh, okay. So, yung mismong araw na yung kahapon, doon din may pumunta sa kanila para magpa ng picture? Ayun po, kung napicturean niyo man po yung gate ng bahay ko, sana po hindi niyo na po siya i-send kung Yes, kanino ate, or sobra. i-share sa mga friend niyo kasi ayun po, napaparanoid lang ako kasi Pinoprotect din kasi ni Stel yung family niya dito. That's why. So sana, no, kung may makakapanood man dito sa channel natin, no, pakiusap ko lang sa inyo, sana, wag natin samantalahin yung kabaitan ng mga idol natin. So again, sinabi naman ni Stel na kung hindi naman dito malapit sa bahay nila, willing naman siya magpa-picture. At alam natin yan, kilala natin ng SB19, no? Okay. yun lang po. Hindi naman ako galit or what. I mean, nasad lang ako na parang Gusto niya pa rin pag-usap ko. Pero pero naiintindihan ko rin naman kasi baka nga napadaan lang siya or I mean, sumakto lang na nandun siya. Tapos gusto niya talaga ng photo kasi once lang mangyari na
Pero mali lang talaga yung situation. Mm. Kasi nga, ayoko din kasi nga nasa bahay. So, ayun. Especially po pagka yung mga nag-aabang sa office. I mean, sana po hindi. Pero grabe yung mag-aabang kasi hindi ka rin sure kung lalabas si Stel or what eh, 'di ba? Para abangan mo yung tao na kumuha ng food. Hi, Ma'am gawin Virginia. palagi Good evening. Kasi, I mean, unang-una, dapat po nagpapahinga po kayo sa bahay nyo. Mm. Kasi sayang naman po yung oras nyo ng pag-aantay lang sa baba ng office namin. May point. Parang gamitin nyo na lang po sa mas Tama naman kasi 'di ba hindi ka sure kung bababa si Stel or what, 'di ba? makabuluhang bagay yung oras nyo kaysa mag-antay nyo po kayo sa kung saan-saan. Especially, pag nakita nyo po kami sa mga, sa mga bahay-bahay namin, or kung saan man, sana. I mean, feeling ko naman hindi stalker si ating nasa baba. I mean, baka nagkataon lang. Pero, yun nga lang, parang nakita ko kasi na, nagtry pa siya mag-sneak ng photo, ginanon niya yung phone niya. Sabi ko, ate, please po, no. Tapos ayun, nagsabi mo siya, okay po. Tapos nagbabay naman ako maayos, nagbabay din siya. Sabi, ingat po. So, ayun lang. If everyone na napicturean po, sana, wag na lang po natin i-share. Kahit nasabihin nating friends yan or family, di go lang kung sa family mo. Pero wag na po, please. Ate, kung sino man po kayo, hindi po ako galit, promise. And wag niyo siyang aawayin dahil lang doon. Wag niyo siyang aawayin, okay? Kasi parang kahit sino naman, pag dumating ka sa point na yon, yun na yung sabi niya kanina na pinutol niya, yung once in a lifetime na pwede mong makita si Stel tapos wala kang remembrance. Yung nandun ka na eh. Isang picture na lang eh. However, hindi talaga siya nakatadhana para sa'yo. Pero, yun na nga, irespeto din natin yung kagustuhan din ni Stel. Kasi, syempre, hindi lahat ng mga bagay ay pwede natin makuha ng ganun lang din kadali. So, merong right timing para doon. Baka lang rin siya, na-excite lang siya, okay? Actually, sa mga na-appreciate ko yung mga rider na, for example, pag nagpapadeliver ng food, tapos, for example, nakilala nila. Parang, sabi nila, uy, Stel, ganyan, pwede magpa-picture. Minsan pag nag-no ako, parang, nafe-feel bad ako. Pero, di ba? Kasi, may konsensya din sa part niya. May mga napagbigyan naman ako. For example, yung mga, yung mga, alam mong, mararamdaman mo kasi pagka sobrang yung hindi nila ako kilala, pero, kilala ko ng asawa niya kasi nanonood ng TV. Alam mo yung parang, hindi ko naman maiisip na ipagkakalat nila yung photo. Parang ganun. Yung mga ganun. Lalo na pagka mga, mga, medyo may edad na, parang yun, mga pinagbibigyan ko. So, yun lang naman. Shout out sa 26 viewers natin. Nung energy ng usapan natin. But, I just want to, kasi nga medyo, bakit pa lang ako ng hagdan, sinishare niya lang. Hindi na ako mapakali. Kasi nga, nakita ko nga na nag-photo siya nung gate ng bahay namin. Ng bahay ko. So, parang, hindi ako mapakali. So, I just need to Caps B! voice it out. If ever man mapanood niya to, ganun. Alam ko naman po na wala kang minimin na harm, pero ayun po, sana po. Kung napicturean niyo po, inyo na lang po yan. Kasi po may may number ng address sa sa gate. So pag share niyo po yan. Yes, correct, baka Ma'am maging Merly. po ito, baka maging tambayan na ng 18 itong gate ng bahay. Yun na nga yung sinasabi natin. Na wag naman po sana. Yan lang naman. Okay. Reaction ko about Lollapalooza and Summer Sonic. Happy kami, siyempre. Pero yung Lollapalooza nung in-announce siya, I mean yung day na in-announce siya, alam ko nasa kami, convenience store. Kasi late na kami natapos sa ginagawa namin. Kasi sarado na yung mga restaurant. Parang yun na lang yung makainan ko, mabibilhan ko ng food, yung convenience store.
Tapos habang namimili ako ng kakainin, biglang nag-post yung Lollapalooza. Ayun, maiyak-iyak. Pero di ako maiyak ng tunay kasi nung time na yun kasi mas nauuna yung gutom ng tiyan ko. Alright, yun na pala yun. So guys, gusto ko rin malaman kung ano yung komento nyo tungkol dun sa mga pangyayaring na yun. At kung hanggang saan ba yung ikaw sa sarili mo, yung magiging fan or pagiging fan para sa SB19. Hanggang saan yung limitasyon na kaya mong hawakan na to the point na hindi ka darating sa ganong sitwasyon. So, yun. Ako nga po pala si Miggy. Maraming salamat po sa pagnood nitong video and sana magkita tayo sa mga susunod pa nating mga reaction videos. Kung meron po kayong gustong gawa natin ng reaction videos kagaya ng mga ganitong klase ng video, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi and God bless.